What's up sa inyo mga kano? For today's video, eto na po yung mga young bird natin. Yung first batch po natin na na-harvest. Ayan. Ganyan na po sila kalalaki ngayon. So ready na po sila para i-deliver sa mga nag-avail. I-entry naman para sa mga i-entry sa OLR. Ayan. Sa mga gagawing breeder naman, ayan. So makikita nyo na yung postura pero yung gender hindi pa po mga kalapatids. Kaya patuka po tayo ngayong morning bago tayo sumibat na naman papuntang Manila. So busy na naman kaya ito kinuha na natin ng video sa mga nag-PPM, sa mga nangihingi ng update sa kanilang mga ibon. O eto na po sila mga kalapatids. Ayun, ayun pa yung iba. Ayan. So still healthy pa rin po ang mga young bird natin. Maganda pa rin ang kanilang mga droppings. Okay pa rin yung mga katawan nila. So as of na wala pa pong nagkakasakit dito sa mga young birds natin. Ayan, still healthy po. Ang gaganda po nila. Ang gaganda tingnan kapag ganyan, makikinis na yung ano. Isang beses pa lang po natin sila napaliguan simula po nung na-harvest. So mamaya po kapag pumutok na yung araw, after nilang mag-breakfast, paliliguan ho natin sila, magpo-force bath ho tayo. Para po bago natin sila i-travel, bago i-entry sa OLR, makinis po. Saka especially mga ring band nila, malinisan din natin. Ayan. So pakainin lang ho natin mga kalapads, and then maya maya babalikan ho natin sila mga bandang 11 or 12. Sana po gumanda yung panahon para po makapagpaligo tayo, para makabawas din sa ano, init ng katawan nila. Especially kapag binyahe sila, layo po, maabot ng 10 oras ang biyahe papunta ho sa Maynila. Kaya medyo kailangan nating ano, fokusan itong mga young birds na to. Okay. Ito mga kalapatid, si Ipo-Ipo. Ayan, kung mapansin ninyo, para siyang may ano, ayan o. Para siyang may butas sa ilalim ng batok. Ay, hirap, walang cameraman. Ayan mga kalapatid, so kadalasan na nakikita natin sa mga kalapati dito sa bandang ulo o kaya dito sa may part ng dibdib. Pero itong kalapati natin na to is dito sa likod, sa mismong ano niya, batok. Ay, maganda o. Diba? May flower ano, may flower na balahibo rito sa likod ng kanyang ano, balahibo. Ang ganda. Ayan, first time ko nagkaroon ng ganito sa lahat ng ibon natin na na-breed. Ayan, first batch to mga kalapatids. Ayan, tatabi na natin to pang breeding. Ayan, tatanong natin sa pinagmulan nito yung parents niya kung naglalabas ba talaga ng ganito. Ayan, kung anong ano, bakit kaya naglabas ng ganito. Throwback. Yung parents niya, both cock at hen, hindi naman ganito mga kalapatids. Pero siya is ganito. Nung una, hindi ko pa siya napapansin na may bulaklak or may ganyan, ipo-ipo sa likod. Kasi yung nestmate niya, wala naman eh. Nung nandito na sa taas, nung na-harvest na, nung nagpinapakain ko na sila, ayan, napansin ko mga kalabas, akala ko pa nung una napusa or nadaga. So, nung chinek ko mga kalabas, paikot yung balahibo niya, ayan o. Ganda. Ayan. Tignan nyo mga kalabas, pag ibababa natin siya, yan. Unang-una hindi mo agad napapansin. Kala mo nagulo lang yung balahibo niya. Pero habang tumatagal, habang nagmamature siya, ayan, mapapansin nyo mga kalapatids. So, sa likod. Ayun, kitang-kita oh. Ang ganda. First time ko nakapagpalabas dito. Ayan, ang ganda. May flower. Ayan, pantabi na natin yan. Pang future breeder. Possible cock. Ayan oh, pag nasa likod, ang ganda. Kala mo may daladalang ano sa likod. So, ay saklay-saklay. Ayan, tapos ito mga kalapatids yung weather natin. So hindi tayo nakapagpaligo ngayon. Gawa ko nang hindi gumanda panahon, nag-uulan-ulan naambon ngayon no. So tingnan natin bukas, sakali gumanda panahon, makapagpaligo tayo ng mga kalapati. Ayan, itong mga panlaban natin at itong mga pang-alegre natin. Ayan, mga pang-alegre natin, gaganda. Mga healthy. Kaya kahit hindi natin hawakan, makikita mo sa postura. Oh. Yan po yung mga ibon natin. Itong first batch. Yan, gaganda na nila mga kalapatids. Yung pa iba. So mamaya magre-recording ulit tayo. Check natin kung alin pa yung mga available dito. At the same time, kung may available pa. Kasi nga baka sold out na lahat to. Check natin sa recording natin mga kalapatids. Yan. Pati ang puti na yan, sold na yan. Yung nestmate niyang yan, sold na rin mga kalapatids. Tapos yung mga
black checkered natin. Tapos yung ating, sasabay na rin natin yon, yung Jana Arden na golden eye. Nasaan na yon? Ayun! Yan, Jana Arden yan na golden eye. Ayan po. So, hindi pa lumalabas yung mata niya pero possible, golden eye yan. Yung mga silver eye natin, ala pa. Meron tayo ngayon, ano pa lang, mga week old. 1 week, 2 weeks old, mga kalapatids. Sa ating mga Jana Arden na Michael Bujic. Ayan. Ang ganda nila, oh. Ready na, mga kalapatids, pang alegre. Ayan, or panglipad ninyo, or pang breeding. Ayan, gaganda na ng mga postura nila. So, gagawin natin, mga kalapatids, isang ligo pa, sakali, kung aabot pa. Pero kung hindi na natin mapapaliguan itong mga to. Hindi kasi gumaganda panahon dito sa lugar namin. Puro po ulan-ulan ang nangyayari. Kahit nga itong mga ibang ibon natin ditong panlaban, ayan sila Grisel. Ayan, hindi natin sila napapaliguan, gawahon. Pero kapag umaambon, napapaliguan natin sila. Dito sa aviary, kusang ligo lang. Ayan, ito po yung ibang mga panlaban natin. Ayan, yung mga palipad sa atin ng mga tropang Rizal. Ito na po yung mga ibon ninyo. Ayan, yung iba nagbibis na. Ayan, oh. Yan po maganda, yung kulay pula. Kapatid niyan, live pa, mga kalapatids. Nilalaban ngayong South. Nag-update sa akin yung nagbigay niyan. Yung mismong kapatid niyan, mga kalapatids, live. Yan, tabayan na natin yung magiging result nun. Ang ganda niyang kulay pula na yan, no? Palipad sa atin ng tropa yan. Yan, ito pa iba. Ayan, makulimlim lang yung panahon, kaya pangit sa camera. Ito pa iba, mga kalapatids. Yan, mga panlaban natin. Tapos, update naman dito sa ating colony breeding. Yan, colony breeding naman tayo. Kaso di pa rin natatapos. Ayan, meron na po siyang mga liso dito sa harapan. Ayan. Ay. Ayun, nilagyan na namin ng liso. Tapos yung mga baba, meron na rin. Ayun, may mga liso na yan. Ayan, o. Ayan, sliding natin. Tapos dito, dalagyan na rin natin ng mga plywood. Ito na po, yung division nila para di sila mag-away-away. Ayan, meron na mga plywood. Kaso, ido-double walling pa natin dito sa kabilang side. Para maganda tingnan. Ayan, pag dito ay sa kabila, okay. Pag dito ka sa pagpasok mo sa pinto. Problema pag dito na, kita na yung bakal. Ayan, harangan pa natin. Lalagyan pa natin ng isa pang plywood dito. Parang double siya. Double face. Yun. Tapos tinanggal lang muna natin itong mga to kasi nga inaayos pa natin. Nilagyan natin ng mga pampadoble tibay. Itong mga to. So ito open pa. Lalagyan natin ng plywood to. Parang ganito din. Tapos yung mga nagsuggest ng lagyan natin ng aviary sa labas dito na park para malagyan na, para kapag maliligo yung mga ibon or magbibilad sa araw, pandagdag kondisyon. Magandang point po yun. Kaso late ko na naisip, nalagyan na natin ng plywood. Tapos may liso na rin yan. Ayan, nalagyan na natin ng liso. So sayang naman kung babaklasin natin agad. Mag-try muna tayo mag-breed ng isang season. Alright? Kasi pwede naman dito sila maligo, yo. Nalagyan lang tayo ng batya dyan. Pwede na sila maligo. Kaya lang yung access nga sa araw, yung rektang araw, hindi nila masasagap. Mga ano lang, mga katulad dito na park. Yan. Masisinagal lang sila sa loob pag umaga. Kasi pagdating na ng hapon, nandun na yung init dyan sa side na yan. So, wala nang access ng araw, mga kalapatids, ano. So, soon, hopefully, kasi nga marami pa tayong mga plano rito. Lalagay pa tayo dito na part ng lababo para pag magliligpit tayo ng mga kakanan, ng mga painuminan. So, dito na tayo maglalagay. Tapos magpapa-install tayo dito ng tubig. Para kahit nandito tayo sa taas, makapaglinis. Tapos mga estante rito. Pwede pa tayo maglagay dito ng mga estante. Lalagyanan ng mga kung ano man pwedeng ilagay, mga kalapatids. Yan. So, yun yung update, mga kalapatids, dito sa loft natin. Dito sa colony setup. Kisame, ala pa din. Kasi di pa na tayo pinupuntahan ni Sir Pepong. Marami pang gawa. Sinisingit-singit lang din yung paggawa dito, mga kalapatids, sa ating
breeder section. Ayan. So, as of now, nasa ano na tayo, 90%. 10% na lang yung kulang, matatapos na to. Makakapaglagay na tayo ng ibon. Makakapag-breed na tayo dito mga kalapatid sa colony setup natin. Ayan. So, update sa pagpunta natin sa OLR. Kung hindi March 1, Saturday, by March 8 na. Kasi nga, meron tayong loading sa club, sa truck, by Saturday. So, ako rin kasi maghahatid ng mga ibon, tapos ako rin yung maghahatid ng ibon sa Alegre. So, magsasabay yung schedule. So, unahin na lang muna natin yung pagsakay sa truck para sa ganun, makasakay na kami sa truck, makasabay. Kasi nga, medyo malayo na yung training ng sasabayan natin. So, malilate na tayo masyado. So, by March 8 na lang siguro tayo magsasubmit sa Binangonan, sa Alegre nga, mga kalapatid, sa mga nagtatanong. Ayan, di ko na kayo maisa-isa. So, unahin lang muna natin yung dapat unahin, mga kalapatid. Ano? Kasi nga, yung Alegre, by March 1, start hanggang June pa naman yung submission nun. Wag lang talaga tayo maubusan ng slot. Pero 6,000 birds hindi malabong By second week, makakapag-submit na po tayo. Kaya wag po kayo mag-alala. Kasi nga po, gagawa natin ng paraan para may submit natin ng mas maaga. Hanggang dito ang video natin mga kalapatid. Natagitin na naman yung ulan. Ang normal na panahon dito sa Aurora, sa lugar namin. Ganyan, makulimlim. Walang araw na lumalabas. May marimar. Kaya salamat po. Ingat. Ayan, sa mga may concern pa po sa about dito sa mga ibon or meron pang mga gusto mag-entry, may mga available pa po tayo dito. Re-record, check lang po natin sa recording natin para hindi po magkalito-lito. Ayan, maraming salamat po. Ingat po.